Sa simula ng pelikula, nakaupo sina Melissa at si Manuela sa isang private pool. Maya-maya lumapit si Melissa sa pool habang tinitingnan siya ni Manuela, nang biglang lumapit si Daniel upang hilahin ang paa ni Melissa na naging dahilan para malaglag ito sa pool. Tumayo si Manuela at nagalit ito kay Daniel, pero tinulungan naman ni Daniel si Melissa dahil hindi pala ito marunong lumangoy, habang nanunood naman sa kanila si Arnaldo. Pagdating nila sa gilid ng pool ay kinausap ni Daniel si Melissa at tinanong kung nagustuhan daw ba nito ang lugar. Pagkatapos ay umahan ito at inaya niya si Melissa at sinabing may ipapakita daw ito sa kanya, kaya agad ding umahan si Melissa at sumunod ito sa kanya. Habang sumusunod si Melissa kay Daniel ay nagtatawanan ng grupo ni Arnaldo habang nakatingin kay Melissa. Pagdating nila sa may likuran ay tinanong ni Daniel si Melissa kung gusto daw ba siyang halikan nito nang hindi sumasagot si Melissa ay nilapitan niya ito at tinanong ulit kung gusto ba siyang halikan ni Melissa. Nang gusto na sana siyang halikan ni Melissa ay itinulak niya ito pababa at sinabing halikan daw nito ang kanyang junior. Walang nagawa si Melissa kung hindi sumunod, nang makatapos ay bigla na lang iniwan si Melissa. Kinabukasan masayang nakasakay sa motor sina Melissa at Manuela habang minamaneho ito ni Melissa. Sa school prom ito ang kanilang guro, nangangahulugan na tapos na ang kanilang klase. Nang papaalis na sana si Melissa ay nakita niya si Daniel at natulala ito. Paglabas ng school ay hinayla siya ni Manuela sa tambayan ng mga estudyante. Maya-maya ay nakita niya si Daniel. Habang naglalaro ng bilyar si Daniel ay napasulyap ito kay Melissa habang nakatingin din ng palihim si Marco. Pagkatapos ay nilapitan siya ni Daniel at tinanong kung ilang taon na siya. Sumagot naman na 16 years old na siya. Tsaka niya binigyan ng isang bote ng maiinom at pinainom niya ito. Biglang bumulong sa kanya si Daniel at sinabing may gusto daw itong sabihin sa kanya pero hindi dito. Maya-maya ay inaya niya si Melissa na umalis at pumayag naman ito. Habang papaalis sila ay nakatingin sa kanila si Marco. Sumakay sila sa sports car ni Daniel at nagpunta sila sa isang bahay na sila lang dalawa ang tao doon. Pagpasok nila sa bahay ay isinara ni Daniel ang pinto, at doon na nga nangyari ang matinding laban ng basketball. At unang beses na mayroong nakascore sa ring ni Melissa. Kinabukasan habang kasama niya si Manuela, napansin ni Melissa na nakatingin sa kanila ang isang lalaki. Sinabi niya ito kay Manuela at may binabalak na gawin. Tiningnan naman ito ni Manuela at nakita nga niya ang lalaki na nakatingin sa kanila. Sinabi niya na kaya niya itong akitin at papuntahin sa kanilang mesa. Umiiling si Manuela at sinabing huwag na niya itong gawin. Sinabing niyang manood ito at mahintay, tsaka na nga niya kinagat-kagat ang straw ng kanyang inumin habang nakatingin ito sa lalaki. Nakit naman ang lalaki at tinanong ni Manuela kung nakatingin pa ito. Sabi niya ay oo at inakit niya uli ang lalaki. Maya-maya ay lumapit na ang lalaki sa kanila at umupo sa kanilang mesa. Paglapit ng lalaki ay nagpatuloy siya sa pang-aakit dito. Maya-maya ay ginaya na ng lalaki ang kanyang ginagawa habang nakatingin naman sa kanila si Manuela na parang kinakabahan. Sinasabayan na siya ng lalaki sa pagkagat at pagdila ng straw. Pagkatapos ay sumandal si Melissa sa kanyang upuan at dahan-daang itinaas ang kanyang damit. Nang hahawakan na siya ng lalaki ay bigla silang tumayo ni Manuela at sabay tumalikod at umalis. Iniwan nilang may pagtataka ang lalaki. Kinagabihan ay nagsusulat na naman siya sa kanyang diary. Isinusulat niya dito ang lahat ng kanyang ginagawa at mga karanasan sa kanyang buhay. Nang biglang dumating ang kanyang lola at tinawag siya ng kanyang mama para sabihing nandito ang kanyang mahal na lola. Pagpasok ng kanyang lola ay masaya niya itong sinalubong at nagyakapan silang dalawa. Nang bumitaw sila sa pagkakayakap ay tinanong ng mama niya kung ano ang gusto niyang inumin. Itinuro niya ang apple sa mesa, sabay sabing gusto nito ng apple juice. Habang abala ang mama niya sa pagluluto, kinumusta siya ng kanyang lola, sabay sabing okay lang siya. Ngunit pinagmasdan siya ng kanyang lola at tinitigan niya ito sa kanyang mga mata, kaya hindi ito naniniwala na okay lang siya, dahil napansin niya na may lungkot sa kanyang mga mata at napansin din niya ang sugat sa kanyang mukha. Tsaka ito umupo at kinausap ang mama niya, sabay bulong nito kung ano ang problema ni Melissa. Sinabi ng mama na wala at okay lang daw si Melissa, ngunit sabi ng lola niya na baka may pinagdadaanan daw si Melissa. Umiiling ang mama niya, sabay sabing niwala nga daw boyfriend si Melissa. Ngunit ayaw maniwala ng lola niya at umiling ito. Tsaka niya tinanong kung titingnan daw ba niya sa mata si Melissa kapag kinakausap niya. Habang abala sa pagtimpla ng juice si Melissa, pagkatapos niyang magtimpla ay lumapit siya sa kanila at iniabot ang tinimpla nitong juice sa lola niya. Nang paalis na sana si Melissa ay tinawag siya ng kanyang lola at inakay siya nito papasok sa isang kwarto. Pagdating nila sa kwarto ay nakita ng lola ni Melissa ang isang hairbrush
At hinalikan pa niya iyon at sinabi niyang nandoon lang pala ang hairbrush na matagal na niyang hindi nakikita. Pagkatapos ay lumapit siya sa isang mesa at may hinahanap na naman ang kanyang lola. Maya-maya ay nakita na niya ang isang diary tsaka niya sinabi kay Melissa na isara ang pinto. Pagkasara niya sa pinto ay inabot ito kay Melissa. Tsaka niya sinabi kay Melissa na ito ang kanyang diary. Natuwa naman si Melissa at sinabing ang ganda pala ng lola niya nung kabataan nito. Pagkatapos ay inayos ng kanyang lola ang isang upuan at pinaupo si Melissa tsaka niya sinuklay ang buhok nito, binibilang pa ng kanyang lola ang bawat pagsuklay nito sa kanya. Tsaka niya sinasabi kay Melissa ang nilalaman ng kanyang diary habang binabasa din ito ni Melissa. Pati ang mga karanasan nito sa kanyang kasintahan nito noon, lahat ng kalokohan ng nobyo niya ay nakasulat din pati nang mahuli nitong may kasamang ibang babae. Pagkatapos ay sinabi niya kay Melissa na kapag may problema siya ay magsuklay lamang ito at bilangin ang kanyang pagsuklay gamit ang hairbrush at maiibsan daw nito ang kanyang kalungkutan tsaka niya hinalikan at niyakap si Melissa. Kinagabihan ay kausap ni Melissa si Daniel at sinabing magkita daw sila nito. Maya-maya ay kasama na nga niya si Daniel at agad na mainit ang kanilang pagtatagpo sa. Habang naghahalikan sila ay biglang pinapikit ni Daniel ang mga mata ni Melissa at sinabing may sorpresa daw ito sa kanya. Ang hindi alam ni Melissa ay nandoon na pala si Arnaldo na makikipaglaro din pala sa kanila ng basketball. Lumapit si Arnaldo kay Melissa at hinaplos nito ang mukha niya. Maya-maya ay hinalikan ni Arnaldo si Melissa at nagulat ito nang imulat niya ang kanyang mga mata. Hahawakan sana siya ni Arnaldo ngunit biglang tumayo si Melissa at tinanong kay Daniel na ito ba ang sorpresa na sinasabi mo? Kung ganoon ay hindi ako papayag, sabi ni Melissa. Nang aalis na sana siya ay pinigilan siya ni Daniel at sinabing pagbigyan na daw niya ito. Ayaw sanang pumayag ni Melissa ngunit sa huli ay pumayag na rin itong makipaglaro ng basketball sa dalawa at nangyari na nga ang mga maiinit na tagpo. Kinabukasan ay sinabi niya kay Manuela ang nangyari ng nakaraang gabi at pinipigilan siya ni Manuela dahil ginagawa niya sa kanyang daliri. Sinabi din ni Manuela sa kanya na huwag na niya ulit gawin ito dahil nag-aalala ito sa kanya. Kinagabihan nakikipag-chat naman si Melissa sa kanyang computer para libangin ang sarili. Kinabukasan ay mabilis na naglalakad si Melissa papasok sa kanilang klase habang nakasunod sa kanyang likuran si Marco. Pagdating niya sa kanilang silid-paaralan ay nagulat siya at biglang nagalit dahil binabasa ng kanyang mga kaklase ang kanyang diary. Sumisigaw ito at nang kukuhanin na niya ang kanyang diary ay pinasa naman ito sa isa nilang kaklase. Ngunit agad itong kinuha ni Marco at iniabot kay Melissa. Sa galit niya ay hinarap nito si Manuela bakit daw pinabasa sa kanila ang kanyang diary. Pumunta siya sa kanyang lola at nakita niyang masayang nagyakapan sila ng kanyang lolo at natuwa si Melissa, biglang tumulo ang kanyang luha at nasab niya sa kanyang kung magkakaroon kaya siya ng ganitong relasyon hanggang sa kanyang pagtanda. Kinagabihan naglalakad siya pauwi ng bahay nang maabyutan niya ang kang-ina papasok sa kanilang bahay. Agad niya itong tinawag at niyakap ng mahigpit. Tuwang-tuwa ang kanyang ina dahil na-miss niya si Melissa. Kinumusta niya si Melissa at humingi siya ng pasensya sa anak dahil naging busy siya sa trabaho nitong mga huling araw kaya madalang na lang silang magkita. Kinabukasan naglalakad si Melissa nang makita siya ni Manuela at inalok na sab-abay na ito sa kanya pero tumanggi si Melissa dahil galit pa rin siya kay Manuela kaya nagpatuloy na lang ito sa naglalakad. Sinubukan pa siyang sundan ni Manuela subalit parang walang napapansin si Melissa kaya umalis na lamang ito. Lumapit naman sa kanya si Marco at itinuro nito ang cellphone niya na tumutunog at may tumatawag. Dahil naka-headset siya kaya hindi niya naririnig ang tawag. Nung una ay tiningnan lamang niya ang kanyang cellphone at nilagay ulit sa bag pero nang may tumawag ulit ay sinagot na niya ito. Si Arnaldo pala ang tumatawag, gusto niyang makipagkita kay Melissa kaya umalis siya at iniwan na nakatingin sa kanya si Marco. Pagdating niya kay Arnaldo ay isa na naman palang malaking sorpresa ang naghihintay sa kanya. Nilagyan siya ng piring sa kanyang mga mata at naaninag niya na 5 lalaki pala ang gusto magpalinis ng kanilang junior sa kanya. Kinagabihan ay nakita ng kanyang ina ang diary ni Melissa at dinala niya ito hanggang sa ospital dahil isinugod pala sa ospital ang lola ni Melissa dahil inatake daw ito at nawalan ng malay. Habang nasa ospital ay binabasa ng kanyang ina ang laman ng diary ni Melissa. Maya-maya ay dumating ang lolo ni Melissa ngunit malungkot ang kanyang mukha na lumapit sa ina ni Melissa. Tsaka niya sinasabi sa ina ni Melissa ang nangyari sa lola nito. Biglang naging malungkot din ang mukha ng ina ni Melissa lalo na nang sabihin ng lolo niya na iniwan na sila ng lola ni Melissa. Dahil doon umiyak na lamang ang ina ni Melissa at lumapit ang lolo ni Melissa at hinaplos nito ang likuran ng kanyang anak at tsaka niya ito niyakap. Sa bahay nila Melissa sinabi ng kanyang ina na wala na ang kanyang lola, kaya agad na umiyak ito.
Maya-maya ay inilabas ng kanyang ina ang diary ni Melissa tsaka niya tinanong si Melissa kung totoo ba ang lahat ng nakasulat dito. Si Bobby pa ni Melissa na sana ay hindi na niya binasa ito, ngunit nang tanungin niya ulit kung totoo ang nasa diary, sumagot siya ng oo tsaka ito hinampas ang diary. Lumapit naman agad ito sa anak at humingi ng sorry dahil hindi niya naalagaan ng mabuti si Melissa. Niyakap niya si Melissa at sabay na silang umiyak. Kinabukasan paglabas ni Manuela sa kanilang bahay ay nakita niya na naghihintay sa kanya si Melissa. Agad niyang hinagis kay Melissa ang susi ng kanyang motor agad naman itong sinalo ni Melissa. Sa kalsada masaya silang dalawa nagkukwentuhan habang nagmamaneho naman si Melissa. Tuwang-tuwa sila pareho gaya ng ginagawa nila dati. Kinalimutan na nila na minsan nagkasiraan silang magkaibigan dahil sa mga nangyari. Pagdating sa kanilang paaralan kinausap ni Marco si Melissa. Iniabot niya kay Melissa ang mga pinta ni Marco na puro larawan ni Melissa ang nakapinta, at sinasabi ni Marco na masaya ito dahil kinausap daw siya ni Melissa. Masaya naman si Melissa habang pinagmamasdan ang lahat ng ipininta sa kanya ni Marco. Tsaka niya pinakita kay Melissa ang isang drawing ni Marco kay Melissa sabay sabing ito ang larawan na ipininta niya mula ng unang araw na umibig daw siya kay Melissa. Maya-maya ay ipininta ulit ni Marco si Melissa habang nanunood naman sa kanya si Melissa. Mabilis lang ang ginawang pagpipinta ni Marco habang tiningnan niya ang magandang mukha ni Melissa. Sa huli ay inilagay pa niya ang kanyang contact number para sakaling tawagan siya ni Melissa. Tsaka niya iniabot kay Melissa ang ipininta nito. Natuwa si Melissa dahil sa huli ay nakakita siya ng lalaki na magmamahal sa kanya ng totoo, nang bigla silang nagyakapan at hinalikan pa ni Marco si Melissa bago ito magpaalam na uuwi muna sandali. Pagdating ng hapon ay nagpunta sina Melissa at kanyang ina sa puntod ng kanyang lola. Natuwa naman si Melissa nang makita niya ang larawan ng kanyang lola na nakalagay sa kanyang puntod. Sinabi ng kanyang ina na ito daw ang pinalagay niyang larawan ng kanyang lola dahil napakaganda daw niya sa larawang ito. Sa huli ay masaya silang dalawa na nagyakapan at dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat. Sana ay mag-subscribe sa aking channel kung nagustuhan nyo ang pelikula na pinamagatang Melissa P.